between 5 p.m. to 6 p.m. and entire Inupacan to Matalom area at least 1 hour in the afternoon during normalization. So take note, June 7 adlong Domingo mga higala, adunay scheduled power interruption. Sa lain pa natong pahibalo, ang atong Baybay City Water District nagpagawas og disconnection advisory sa mga dunay overdue accounts. So ang disconnection ini mga higala karong adlaw June 1 Barangay Gabas and Barangay Patag, and ugma pohon June 2 Area 20 Barangay Guadalupe Lower and Upper nga Guadalupe, or lower and upper utod mga higala. So mga dunay unsettled or overdue accounts, you can pay through GCash, Land Bank e-payment portal, any Palawan pawn shop outlets, and Lolier branches, or bisitahon ng buhatan sa Baybay City Water District Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. Og sa atong peace and order situation naman so far, generally peaceful lang atong takbayan sa Baybay, and aktibo ang atong mga kapulisan. Padayon sila nga nagpahigayon og checkpoint operation or anti-criminality, no, aron malikayan ang mga crimes and other threats or other activities nga maka-threaten sa atong security sa takbayan sa Baybay. So na kini para mahingpit nga or effective nga ma-enforce ang laws and regulations, no, and of course ma-apprehend ang mga individuals nga involved in any unlawful activities or illegal activities, no. So mo kana ang atong gibuhat sa mga kapulisan. And mga higala, mao kana ang atong updates kalambuan pakibalo announcement gikan sa VSU DYD's FM, and of course atong dakbayan sa Baybay. Alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, FFES nagpahigayon og basic mountaineering course. Og sa lain pang balita, 127 ka mag-uma sa Leyte gi-interview pinagi sa MEL tool sa Department of Agriculture. At ang iyang dugang detalye ni ining mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dawang salamat, Ma'am Micaela Gongora. Hikita laan ay DYES Bronga nito ma-takeover for hosting kay may adala guti ay nga problem glitch aton internet connection aton DYOG aton Radyo Pilipinas sugod. Ayan, so amo to sang kay mga pasiulang impormasyon o ganiyan na aton pagbalik phase 2 aton mga detalye naman. So yan ang adani kita pirang mga pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa.
tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. 33 minutos na nakalabay, halas 8 sangkay. Yan ang atak natin, mga detalye naman natin lari uluhan kanina. Balik kita sangkay siya nung nahuntad ton Radyo Pilipinas Kalabayog para ton detalyehan balita. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Salamat kaupod Dayan sa isintay unong ng mga CSO representatives naghiusap para sa bagong Local People's Council sa Calbayog City. Sa detalye, dan report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Usa nga importante nga pitad para sa mas inklusibo nga panggobyernohan sa syudad ang nahitabo sa Calbayog City, mahuman maghiusaan sa 61 nga mga representante sa civil society organizations o CSOs para sa organizational assembly ngan formal nga pag-establisar sa Local People's Council o LPC sa Mayo 29 sa Coze, Calle. Ang aktibidad ginorganisar sa City Government of Calbayog, kaupod ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang assembly ngan iya ginpahayag ang importansya sa pag-api sa mga organisasyon sibil sa paghimo sa mga polisiya ngan programa sa lokal nga gobyerno. Pinaagi sa bag-o nga Local People's Council ginalauman nga mas mapaparig-on ang koordinasyon sa gobyerno ngan komunidad para sa mas epektibo, mas responsive ngan mas nakasentro sa pakinahanglan sa katawan ang mga programa ngan serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, I hope mabati na ta sa atong mga sister stations. Okay ba? Nabati namin ni Judah Sir Jean. Yes, so Ma'am Jama na bati na. Okay na. Okay, thank you so much. No? So, diretso na lang ta. Kay murag may something wrong sa atong internet connection kaganina. Okay, human kang Sir Jean Navilon na si Sir Rod Victoria. Human taon to kahatag sa pasiuna, no? So, diretso na lang ta, Sir Rod, and then Mikay. O nga doon na, doon na ho, and then balik nimo. Okay, Sir Rod, good morning again. Good morning, Eastern Visayas. So, sa uluhan sa atong unang balita diri sa PI Biliran, Governor Espina nagmando sa pagbalik sa regular nga 5-day work week sa Biliran sugod karong adlaw Hunyo 1. Ug ang katikiban ini nga balita aniya. Gipirmahan ni Governor Rogelio G. Espina ang Executive Order No. 24 Series of 2026 nitong Mayo 28, 2026 na nagmando sa pagpabalik sa regular nga 5 kaadlaw nga trabaho matag semana sa tanang opisina o departamento sa probinsyal nga pagamahanan sa Biliran sugod karong adlaw Lunes, Hunyo 1. Ang moang mando nagwagtang sa 4 kaadlaw nga compressed work week nga gisunod sa probinsya sukad Marso 8, 2026 isip pagtuman sa Memorandum Circular No. 114 nga gipagawa sa Office of the President aron mapakuskan ang mga lakang sa pagtipid sa enerhiya sa taning ahensya sa gobyerno. Sumala sa Executive Order No. 12 Series of 2026 nga unang gipirmahan ni Governor Espina, kini naglatid nga ang probinsyal nga pagamahanan sa Biliran ug ang 8 ka mga lungsod niini nagpatuman sa 4 kaadlaw nga trabaho
kada semana gawas sa mga kritikal o frontline nga serbisyo aron makatampo sa nasudnong kampanya sa energy conservation samtang nagpadayon ng paghatag sa mga importanteng serbisyo publiko. Apan human sa pipila ka bulan nga implementasyon na matikdan sa probinsyal nga pagamhanan nga bisan og nakatampo ang compressed work schedule sa pagkunod sa konsumo sa enerhiya, nakahimo usab kini sa pagkunod sa oras sa pagserbisyo sa publiko sa pipila ka opisina o kristanan sa koronasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga kagamhanan ug pribadong sektor nga nagpadayon sa regular nga 5 ka adlaw nga operasyon matag semana. Matud pa sa probinsyal nga kagamhanan, importante ang walay hunong, mas sayon ug mas sigurado nga paghatag sa serbisyo publiko. Gilauman nga pinagi sa pagbalik sa regular nga schedule sa trabaho, mas mapalambo ang pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan, mapadali ang dagan sa trabaho ug mas mapalig-on ang koordinasyon sa mga kaabag nga ahensya o mga stakeholder. Ubos sa Executive Order No. 24, ang tanang opisina, departamento o unit sa probinsyal nga pagamhanan sa biliran mubalik sa regular nga trabaho gikan sa Lunes hangtod Biyernes. Nga dunay 8 ka oras nga trabaho matag adlaw subay sa mga lagda sa Civil Service Commission. Giyamang usab sa gobernador ang tanang component municipality sa biliran nga misunod sa 4 ka adlaw nga work week nga mubalik usab sa regular nga 5 ka adlaw nga schedule sugod sa susama nga pizza. Bisan pa sa pagbalik sa regular nga trabaho, gimando nga ipadayon sa tanang opisina sa probinsya ang makatarunganon ug epektibong mga lakang sa pagtipig sa enerhiya. Lakip na ang epesyenteng paggamit sa kuryente, tubig ug uban pang mga kahinguhaan sa gobyerno. Gimando sab ang tanang mga nangulo sa opisina nga mohimo sa gikinahanglang mga kausapan aron masiguro ang hapsay mga nga transisyon o malikayan ang bisan unsang pagkabalda sa paghatag sa serbisyo publiko. Good morning, Eastern Visayas! Yes, ang salamat Sir Rod sa imong report. Good morning, Eastern Visayas! Miss Mikay? Yes, ma'am, sa lain pang balita, FFES nagpahiga ng basic mountaineering course sa niyang detalye sa report ni Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas! Okay, something wrong na pod sa atong kuan diri Miss Mikay. Pwede nimo diha For a while, ma'am, no? Yes. Ug ang 127 ka mag-uma sa humay gikan sa dakbayan sa Baybay, Tan-awan, dakbayan sa Ormoc ug Javier Leyte ang gi-interview sa Agricultural Training Institute Regional Training Center kun ATI Artiza 8 pinagi sa Outcome-Based Monitoring, Evaluation and Learning kun MEL tool sa miaging bulan sa Mayo. Ang kalihukan kabahin sa Digital Agriculture Initiative sa Department of Agriculture kun TA pinaagi sa Rice Crop Manager Advisory Services kun RCMAS usa ka digital platform nga nagtumong sa paghatag og mas tukmang tambag og serbisyo sa mga mag-uma. Nunot nini gitigom sa mga kawani sa ATI Artiza 8 og mga kaabag nga ahensya ang datos ug feedback gikan sa mga maguma aron masusi ang epekto sa mga programa ug interbensyon sa gobyerno sa sektor sa humay. Mitabang usab sa kalihukan ang 5 ka RCMAS graduate volunteers o mga representante sa DA Regional Field Office 8 Research Division Good morning, Eastern Visayas! Yes, so dunay technical Okay, atong tak na mahigala 41 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Murag di madyo ang atong kuan karon, no? Ang atong kining internet connection. Ato ibalik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, mga mag-uuma sa Malitbog da kadawat og tabang gikan sa corn program sa Department of Agriculture. Na report ni Roel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas, report. Yes, Roel. Malampos ang ipahigayon sa
Department of Agriculture Regional Field Office 8, inubanan sa Municipal Agricultural Services Office sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte, ang pag-apod-apod sa mga suporta sa agrikultura o sa corn program kanatong Mayo 21 tuig 2026 sa Barangay Sangahon Covered Court. Ang mga mag-uuma nga benepisyaryo nagtapok aron nga dawato ng mga ayuda ug dungan niini gipahigayon usab ang usa ka briefing mahitungod sa mga sumbanan sa programa ug mga maayong pamaagi sa pagpananom aron nga makabot ang pinakamaayong ani. Aron nga mapataas ang abot sa agrikultura ug mapalambo usab ang pagkadaiya sa mga pananom o crop diversification, usa ka kompleto nga pakete sa interbensyon ang gigahin alang sa mga lokal nga mag-uuma pinaagi nining nagunang programa. Alang nining tuiga ang kinatibok ang liso nga gihatag sa lungsod naglakip sa 15 kasakos sa open pollinated variety corn seeds, 5 kasako sa hybrid white corn seeds ug 95 kasako ka hybrid yellow corn seeds. Gawas niini ang programa nagtunol usab og ana sa 80,000 ka mga binuang kamuting kahoy or cassava cuttings aron nga mas mapalapad pa ang klase sa pananom sa mga dapi. Aron nga suportahan ang katambok sa yuta ug maayo ang panglawas sa mga tanom, naglakip usab sa gipangapod-apod ang ana sa 151 ka mga sako sa complete nga inorganic fertilizer, 249 ka mga pakete sa foliar fertilizer, 258 ka mga pakete sa biofertilizer ug 5 ka botelya sa biofertilizer. Ato sa mga programa ang mga kawani sa corn program ug sa Municipal Agricultural Services Office, nagpahigan og seremonya nga pagtunol sa mga liso sa mais, foliar fertilizer o biofertilizer ngadto sa mga benepisyaryo nga nasa venue. Ang nahibilin nga mga supply gibalhin ngadto sa Municipal Agriculture Office alang sa hapsay nga pag-apod-apod ngadto sa uban pa nga mga mag-uuma nga makadawat niini. Balita gikan sa Department of Agriculture Eastern Visayas ug sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Sumat na ikayhan na DYS team Bright Spark International nagapapatumanhin libre nga TESDA scholarship para han bread and pastry NC2 Haborongan City. Ang detalye mati kang kanatipan Pumida. Radyo Pilipinas Report. Papatuman niya na libre nga paghagid ha bread and pastry production NC2 and Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated, Pinagan Special Training for Employment Program STEP, han Technical Education and Skills Development Authority, TESDA Eastern Samar. Sumalakan Nelcar Anakta ni Card, Operations Manager, han Bright Spark International Training and Assessment Center. Abrido ang programa para ha mga may edad nga 15 anyos pa igbaw, nga karuyag magkamay-adahin kahibaro ha paghimuin tinapay, nga niba pa nga pastry products. Ginpapadayon ang training ha Bright Spark International Training and Assessment Center, ha Barangay Bato Oldon Bosco Center, Borongan City. Ang presenting nga batch may 25 nga scholar nga matatapos sulod hin 21 ka adlaw o 141 hours nga training. Sumalaka ni Cart nga labutan libre nga training, nakakakarawat-liwat ang mga scholar hin 160 pesos nga adlaw-adlaw nga allowance samtang nagpapailarom ha programa. Katapos ang training and assessment, tatagan liwat ang mga nagtapos, hinlibre nga starter toolkits nga may da electric oven nga electric mixer, base makabulig nga pagtikang hingutiay nga negosyo. Ang Bright Spark, usa nga TESDA accredited training institution nga ginmamanduan ni School President Anafel Reyes, na himumutang Tacloban City ang ira main campus nga may daliwat mga sangay o branch, Borongan City, Catbalogan City, ngan Surigao del Sur. Yan na, nagpapadayon ang institusyon hin 21 nga magkaiba-iba nga programa, habugos nga probinsya Eastern Samar, lakip nan mga bungtuhan kan Avid, Balangkayan, Dolores, ngan Borongan City. Kadungan han bread and pastry production NC2, gindudumaraliwat ang driving NC2, ha Bright Spark International Training and Assessment Center, ha Barangay Bato. Dugang pa ni Cart, sobra 5 kahikot nga scholarship slots, ang igintalaan para ha iba-iba nga programa ha Eastern Samar, ha bread and pastry production NC2 la, may da 1,500 nga slots nga pwede ma-avail, han mga interesadong aplikante ha Bright Spark. Agud mas mapadali ang pag-abot han serbisyo ngadto ha mga komunidad
nga hirayo, nag-iimplementar liwat ang Bright Sparkin mobile training program. Diin ang mga trainer mismo anakadto ang mga barangay ngan bungto base maghatag hinlibre nga paghag-id, pinaagyan koordinasyon ang mga lokal nga opisyal. Ginaghat naman ni card ang mga residente han Eastern Samar nga magsumiter han ira aplikasyon na opisinan Bright Spark ha barangay Bato, Borongan City agud maka-avail han mga TESDA scholarship programs. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pan Pumida ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Puro kalusugan program gin-instalar sa Barangay Lipata. Allen Northern Samar sa detalye na balik si Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Manilampuson nga gindumara sa Rural Health Unit sa Bungto San Allen, Northern Samar, ang purok kalusugan activity sa Lipata Multipurpose Hall sa Mayo 29. Gintambungan ini sa mga diabetic ngan hypertensive clients, barangay health workers, barangay nutrition scholars, mga nanay ngan senior citizens. Ang purok kalusugan, usa nga programa sa Department of Health nga nagtutuyo mapahirani ang mga serbisyo panlawas ngadto sa mga komunidad pinaagi sa health promotion, disease prevention, ngan temprano nga pagdiskubre sa mga sakit. Naghatag sa mga lecture mahitungod sa 7 nga healthy habits, nutrition, hypertension, diabetes, panigarilyo ngan pisikal nga aktibidad. May adaliwat yakap registration, monitoring sa vital signs, medical consultation nga may libre nga medisina, ngan panhatag sa oral health family packages. Ginbuhat liwat ang reorganisasyon sa Hypertensive and Diabetic Club ngan eleksyon sa mga bag-o nga opisyal. Ang barangay Lipata, mawansyahan sa napulong nga pinili nga barangay sa Bungto San Allen para sa implementasyon sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. 11 minutos antes na alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Salain pa natong balita gikan sa PIA Biliran, bagong hipi sa BPPO, gipahibalo ang Alex Principal alang sa luwas nga Biliran. O ang katikiban nini nga balita aniya. Formal nga milingkod ASIP Officer in Charge Provincial Director si Police Colonel Alex Fronda de los Santos atol sa turnover of office ceremony nga gihimo sa Camp Andres Jalison sa Nabal Biliran niadtong Mayo 26. Si De Los Santos gipahimutang sa katungdanan ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director sa Police Regional Office 8, ug mipuli kang Police Colonel Erwin Portillo nga matapos na sa serbisyo sa kapulisan karong Hunyo. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni De Los Santos ang pagsalig ng gihatag kaniya ug giingong ang pagdumala usa ka dakong dungog o responsibilidad nga kinahanglan buhaton uban ang pagpaubos og matud-anong pag-alagad. Usa sa iyang gipadayag nga programa mao ang gitawag nga Alex Principle o Accountable Leadership and Excellent Police Service for a Safer Biliran. Matud pa kaniya, kini mo ay mahimong giya sa mga polisiya o operasyon sa kapulisan sa probinsya aron mapalig-on ang integridad, disiplina o profesionalismo sa matag pulis. Ipasiug daw sab sa bagong hipi sa BPPO ang kamahingdanon sa lig-on nga pagtirabangay tali sa kapulisan ug sa kagamhanan sa probinsya, ilabi na sa pagpatuman sa mga balaod sa pangisda o pagpadalipod sa mga kadagatan sa biliran. Atol sa iyang courtesy call kang Governor J. Espina, naisgutan ang panginahanglan og sa pagpalig-on sa mga lakang batok sa illegal nga makalihukan nga makadaot sa kinayahan ug sa panginabuhian sa mga komunidad nga nagsalig sa pangisda. Gisaad ni De Los Santos nga mahimong kasaligan nga kaabag ang kapulisan sa pagmintinas sa kalinaw ug kahapsay, pagpanalipod sa kinayahan ug pagsiguro sa kalawasan sa katawhan. Nanawagan usab siya sa talang kapulisan sa Biliran nga magpabiling maghiusa og medikasyon sa pag-angkon sa pagsalig sa komunidad pinagi sa responsive o community-oriented nga serbisyo. Bisan pa man ngani siya usa ka Ilocano, gipahayag ni Los Santos ang iyang gugma o pagpasalig sa Biliran nga moay nakapadasig sa mga mitambong sa maong kalihukan. Kini ang gilang isinugdanan sa kabag-ong hugna sa liderato
nga nagtumong sa mas malinawon, mas luwas ug mas maaswagon nga biliran. Good morning, Eastern Visayas! Yes, sa lain pang balita, FFES nagpahigay ng basic mountaineering course sa niyang detalye sa report ni Glody Kayunda. Malampusong ipahigayon sa Faculty of Forestry and Environmental Sciences kun FFES ang duha ka adlaw nga basic mountaineering course ni atong Mayo 30 hangtod 31 ning kasamtangang tuig sa FFES AVR aron mapalambo ang kahibalo ug kahana sa mga partisipante sa luwas ug responsableng pagpang-hiking ug pagsaka sa kabukiran. Sa unang adlaw sa pagbansay, gituki ang mga batakang konsepto sa mountaineering. Lakip ang pisikal nga kahimsog, mga katuyuan sa pagsaka, pagplano ug pagpangandam, meal planning, pagdumala sa mga kagamitan, hustong pagkarga sa backpack, pagpangandam sa kampo, trail etiquette ug hygiene, ingon man ang leave no trace principles ug gender ug cultural sensitivity sa mga outdoor nga kalihukan. Isip kabahin sa praktikal nga kalihukan, naghimo ang mga partisipante sa ilang kaugalingon nga climate itinerary ug meal plan aron magamit ang ilang natun-an sa pagplano sa luwas ug organisadong ekspedisyon. Sa ikaduhang adlaw ug katapusang bahin sa kurso, gitunan ng trail management techniques ug trail signs, camp management, river crossing, basic camp knots, map and compass reading, navigation ug orienteering. Nagapil usab ang mga partisipante sa hands-on exercise, di nilang gipractice ang paghigot sa mga batakang buhol o paggamit sa mapa ug compass alang sa navigation ug orienteering. Gipasalamatan sa FFES si Neil Mabini nga nagsilbing resource person ug ang Mount Pangasugan Trailblazers Association Incorporated alang silang suporta o paggiya sa tibuok nga kalihukan. Sumala sa mga tig-organisa, kabahin kini sa serye sa mga pagbansay nga nagtumong sa pagpaligon sa outdoor skills, pagpataas sa kahibalo sa pag-atiman sa kinaiyahan o pagpasiugda sa responsableng mountaineering practices. Sa panapos nga bahin sa maong kurso, nasangkapan ang mga partisipante sa mga batakang kahana sa mountaineering ug mas lawom nga pagsabot sa kahinungdanon sa kaluwasan, responsibilidad ug pagpanalipod sa kinaiyahan sa mga outdoor nga kalihukan. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, sa Faculty Visayas! Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong buntaga, sa mga nanagunang mga kalambuan, empleyado sa Maasin City Hall, gipailam sa internal audit training. Ana report ni Miss Dalia Orit at Will. Radyo Pilipinas Report. Yes, Miss Daus. Nagpahigayo ng Office of the City Mayor Internal Audit Services Unit ug duha ka adlaw nga seminar kabahin sa Principles of Internet Control and Internal Auditing in Local Government Units niadtong Mayo 26 ug 28 sa Maasin City Hall. Gitambungan kini sa mga empleyado sa syudad aron mapalawom ang ilang kahibalo sa mga sistema ug internal control ug auditing practices nga nagpaligon sa transparency, accountability, efficiency ug maayo nga pangagamhanan. Atol sa seminar, gihatagan usab og pagtagad ang pagsunod sa mga sumbanan ug pulisiya sa gobyerno, ingon man ang importansya sa internal auditing sa pagpaayo sa operasyon sa mga proseso sa lokal nga kagamhanan. Sumala sa lokal nga kagamhanan sa Maasin, ang mga kalihukan kabahin sa parayong paningkamot sa lokal nga administrasyon sa pagpaligon sa integridad, responsable nga pagdumala ug paghatag og kalidad nga serbisyo publiko ngadto sa mga katawhan. Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong tak na mga higalatak na sa Radyo Pilipinas, 55 minutos na pasado alas 8 sa Kabuntago. Good morning, Eastern Visayas! Kadugangan nga sumat ang mga balaod noon parahan conversion han SRTech og Balanghig Extension na campuses ngadto ha regular campuses aprobado na ha second reading ha Kamara. Sumula ka na Congressman Shin Gonzales. Ang detalye kang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas Report.
at tipaunhan para sektorhan edukasyon na probinsya ng Eastern Samar. Katapos may balita, ang opisyal nga pag-aprobara second reading, han House Bills number 9463 nga 9464, ha Kamara de Representantes sa Kongreso. Ang nasabi nga mga balaod nun in may ada panuyo, nga hingpit nga mahiman Eastern Samar State University kon iso balanghiga nga Arteche Extension campuses kumo regular nga mga campus. Ang nasabi nga mga balaod nun in gimpangunahan nira House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan, kaupo ni Congressman Christopher Sheen Gonzales. Inin agud matagan hin prioridad ang hingyapan mga kabataan nga istihanon. Pinaagi hini nga lehitimo nga pag-convert nga tin regular nga mga campus dakon magiging bentaha para ang universidad ngan mga komunidad. Siyahan mas damo nga kurso ani go-offer. Magkakamaya din dugangan mas may kalidad nga mga programa ngan kurso para ang mga estudyante. Ikaduha, modernisasyon ng pasilidad ngan pagparigan ng faculty. Mas mapapabaskog ang kalidad ng pagtutdo ngan mas mapapaupay ang mga pasilidad ng eskwelahan. Ngan ikatulo, menos gastos ang pamilya kay diri na kinahanglan nga pumahirayo pahan kabataan tikangan ira pamilya para la makatapos sa kolehiyo. Sumalak ang Congressman Gonzales, ang edukasyon ang nagpapabilin nga pinakamarigon nga armas agud mapaursan panginabuhen mga istihanon. Ini nga mabalaod nun in marigon nga pundasyon parin mas masuna nga kabubuwasan han bugos nga probinsya han Eastern Samar. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ati Daisy Lalosa Belizar, han detalyon balita. Og 2 minutos na lang sa mag-alas 9 amad doon again. Kabugusan na namon na partisipasyon niya ng adlaw. Damang salamat Ati Ben Pumida and Ati Daisy Lalosa Belizar. Ang haran to namon Station Manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, man Mr. Buboy. Gananaka na partners din Master Control Engineers Mark and Al Queen. At idin kamploan at ni nakabakyang tikang naman di HDYS Radyo Pilipinas Borongan. Din hilatan taramdan, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Bugos nga adlaw nga rise to pad payout pagbubuhaton sa bungtusan Gandara Samar. Ang gobyerno lokal sa Gandara Samar pinagi sa Municipal Agriculture Office ng Public Employment Service Office ang nag-anunsyo sa rise to pad payout schedule. Yan ang adlaw Lunes, Hunyo 1, 2026. Para sa mga beneficiaryos kinanglan magdara sa masunod nga mga requirements. Ang DTR, upat ka kopya, original, valid ID, original, fit to work certification para sa senior citizens, ng uniform ug cap. Sa aga, yan ang aga, maabot 400 nga mga beneficiaryo sa makatagamtam. Yan nga kulop, 404 nga mga beneficiaryos ang makakatagamtam sining rise to pad payout schedule. Ang mga beneficiaryo, ginsasagdunan nga sumunod sa ira assigned schedule, gani pa siguro nga tanan nga requirements ang kompleto para marikyan ang kadilatari na sa payout process. Dinila tubtob ang partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning Eastern Visayas Morning Monday edition. Good morning, sa nakapunto sa kontrol, si Joven, apurado na, karoy na umuli. Jean Navilon, magpapasalamat sa inyong pamati, maupay nga aga sa iyong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong Regional Head, Rian Arinto, sa atong Assistant Regional Head, Nelo Pidog, sa atong mga Government Information Center sa unom ka probinsya o sa mga kaubanan nato sa PIA Biliran o sa akong kauban rin sa PIA Biliran, si Mary Lynn Pitatripas, kini si Rodrigo Victoria, o Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit gikan sa VSU DOID sa FM sa alas sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kinisim kay Lagun Gorag, ako nakauban gini si Glory Kayunda, ala ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Og sa kinatibukang fair sa sab sa Radyo Pilipinas Sogod, gipangunahan sa atong station manager Dodens Alaras. Ingon man ato katubang sa Master Control si Parinuel Palugod og sa kinatibukang mga frontliners sa atong fair sa mga contributors sila si Aljon Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atwil, og yun man si Jevic Epe sa pagpangunahan sa atong station manager Dodens Alaras. Pasalamat sa atong mga kaubanan karon na Miss Dayan Camplon, acting station manager G. Navilon, si Rod Victoria ug si Mikaela Gongora. Kinikapon si Gemma Distisa sa atong Monday edition sa Tulubanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay